Oras o diyat, 9 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to... Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po tayo ng Lunes, ika-24 sa buwan ng Nobyembre. Sa ngalan ni Boss Deo Macalma, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Sa programang Damdaming Bayan, syempre kasama natin. Isang magandang umaga, Lakay Romel, at magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po si Sister L Elaine Apit. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Kamusta na po ang ating mga kababayan? Ilang araw na lang ba bago sumapit ang araw ng Pasko? Yes, ito Lakay Romel, ang ating days before Christmas ay 31 days na lang, Lakay Romel, ay Pasko na. Yes, kaya naman, Merry Christmas mga ninong at ninang. At ang lagi nating paalala dito sa ating programa, Lakay Romel, sa mga employers, huwag pong kakalimutan, 13th month pay. At kung nakakaluwag-luwag naman, Lakay Romel, magbigay naman tayo ng bonus. Ayun. Alam mo, Sister L, marami ang nasasabik sa nalalapit na Kapaskuhan. Pero marami din ang nininervyos. Bakit Alam naman? mo kung bakit? Hindi ba? Ang sabi ng presidente, bago magpasko, bago sumapit ang Pasko, ay siguradong may makukulong. Ayan. Tandaan nyo yan, ha? Presidente na mismo ang nagsabi niyan. Ang sabi nga, ang utos ng hari, hindi mababali. Rain or shine, come hell, or high water, ang sabi nga. Kailangan matupad yung sinabi ng presidente na on or before Christmas. Kailangan may makulong dahil sa flood control scandal. At ang sabi nga ng Pangulo Lakay Romel, wala silang Merry Christmas. Ayun. Kaya kayong mga kaukulang ahensya ng gobyerno dyan, itanim nyo sa isip nyo ang itinakdang ultimatum or deadline ng presidente. Kasi pag yan ay hindi na naman natupad, Sus Maria Josep, hindi maaampat ang galit ng taong bayan. At lalong babagsak ang tiwala sa gobyerno. Kasi mismo nga presidente na nagsabi, hindi ba? At tapos at the end of the day, hindi masusunod. Ano na lang ang mangyayari? So dapat yung mga tao, kasi hindi naman kaya ng presidente alone, Lakay Romel. Kaya nga mayroong mga ahensya ng gobyerno at mayroong mga head dyan na nakalagay para sila ang tutulong, katuwang ng Pangulo sa kung ano man ang kailangan gawin at ipatupad. Pero wag naman sanang tutulog-tulog, Lakay Romel. Kasi 31 days before Christmas, so meron na lang po kayong 31 days or sabihin natin na 30 days para makasuhan at makulong itong mga sangkot sa anomalya. Ayun na. At in fairness naman, kahit papaano, yung ibang concerned agencies ng gobyerno ay talagang nagkukumahog. Yes, oo. Ay, syempre ba naman mga walang tulog na nga yung iba dyan Katulad ni Secretary Vince Dizon. Oo nga pala. Diba? Ang mamang hindi makapagpagupit. Tama. Ang sabi nga sa mga litrato ni Secretary Dizon, para raw siyang tumanda ng halos 20
taon. Totoo itsura yun na niya. kay Romel. Kung ihahambing mo yung picture niya sa before and after. Oo naman. Sobrang haggard niya talaga ngayon. I mean, hindi naman siguro magagalit si Oo. Secretary Dizon, 'di ba? Pero nagsasabi lang tayo ng totoo, di ba? Oo. Kaya siguro kailangan din niya minsan magpagupit at pakulay yung buhok. Actually, nagpagupit na si Secretary Dizon kulay na lang ang kulang. Kasi namuti na ng todo. Supposed to be yung mga pagka ganitong mga araw na nalalapit ng Pasko, yung iba sa mga empleyado or opisyal ng gobyerno, ang pinagkakabalahan kung paano mamimigay ng regalo. Oo. Pero iba naman kung paano tatanggap ng regalo. Ayun yung Pero mahirap si Secretary talaga, Dizon, Romel. nako, ay ang nasa isip niya, pagmulat ng kanyang mata, papaano kaya matutupad yung mabilis na standing maipakukulong order ng presidente na sana ay may makulong on or before Christmas Day. Yes. At nito nga, kailan ba ito na kahapon, Lakay Romel, yung, pero alam mo Lakay Romel, bagamat may nahuli kahapon na taga DPWH engineer dyan sa Mimaropa. Lakay Romel, di ba, engineer ng Mimaropa itong naaresto dyan sa Quezon City? Ang binabanggit mo, Sister El, yung mga sangkot o pinaniniwalaan sangkot sa flood control scandal na inisyuhan na ng warrant of arrest. Ito yung nahuli na dyan sa Quezon City kahapon, Lakay Romel. Pero small fish pa lang ito Engineer Abangon? Kasi Abagon, tama ang ako. pangalan. Doon pahingi nga ako nung copy doon. Si Engineer Abagon. At mayroon pang dalawa Lakay Romel na hinuli na accomplice niya na itinatago kasi niya yung may warrant nung dalawang yun. Yung Obstruction of justice. Obstruction of justice naman ang may kakaso sa kanila. Oo. Pero sana mas malaki Lakay Romel. Bagamat at least ito mayroon nang nahuli, 'di ba? Pero ang good news, at least may resulta na. Yes, pero we look forward dun sa mga malalaking Of isda. course. Yes. Okay. At kaugnay ng binabanggit natin, naroon sa National Bureau of Investigation, ang ating kasamang si RH number 15, Giselle Ricaport, para makibalita sapagkat ng NBI ang nangunguna sa pagsisilbi ng warrant of arrest laban doon sa mga sinasabing may nalalaman sa iskandalo ng flood control projects. Magandang umaga, Giselle. Good morning, Lakay Romel. Ibabiyahin na yung naarestong DPWH engineer na si Dennis Pelo Abagon pa Sandigan Bayan mula dito sa National Bureau of Investigation. May naispatan tayong isang lalaki na isinakay sa van ng NBI kaninang alas 7:37 ng umaga. Nakaposas, naka-green na hoodie at shades yung lalaki na yan na wala pa rin kumpirmasyon ang NBI kung si engineer na. Ayon kay NBI, OIC Director Attorney Lito Magno, bahagi ng proseso ang pagbabalik ng arrest warrant sa nag-isyong korte upang impormahan itong nasa kustodiya na ang ipinaaarestong individual. Dito anya magdedesisyon yung korte kung ipakukumit si Abagon sa ibang kulungan, lalo pa nga at pang temporary detention lamang anya yung NBI. Sabi pa ni Magno, oras na maibalik na yung arrest warrant, magkakaroon na ng jurisdiksyon ng korte kay Abagon at magsisimula ng umusad yung non-bailable na kaso na malversation laban sa kanya. Patuloy din daw na iniimbestigahan ng Bureau kung kaninong bahay sa Quezon City kung saan nila na-aresto si engineer kahapon. Ito yung sinasabing pagmamayari di umano ng isang politiko. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Giselle, Lakay Romel. in particular, ano ba ang sinasabing naging papel nitong engineer na ito sa maanumalyang flood control projects dyan sa Mimaropa region? May idea ka ba, Giselle? Ang sabi sa atin ni Attorney Lito Magno, Lakay Romel, itong si Engineer Dennis Pelo Abagon, yung OIC Chief siya noong Quality Assurance and Hydrology Division. Bukod dyan, regular member din daw yan, Lakay Romel, ng Bidding and Awards Committee at ngayon nga ay OIC Chief ng Planning and Design Division ng DPWH Region 4B, Lakay Romel. Itong kaso niya, Lakay Romel, ay kaugnay ito noong ding kaso na isinampa kay Design Congressman Saldico kaugnay noong mahigit 200 milyon, kung hindi ako nagkakamali, na proyekto doon sa Oriental Mindoro. Okay. Maraming salamat, Giselle
Ricafort. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH15. Samantala, puntahan natin ang update mula sa Palasyo ng Malacanang. Kaugnay pa rin ito, Lakay Romel, ng issue sa flood control mess. Nako, eto na po. Asahan daw po si Pangulong Bongbong Marcos muling mag-uulat ng mga development sa pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control scandal. Ang detalye balita mo, RH14. Ms. Leth Narciso. Ms. Leth. Marilet, magandang umaga. Oo. Walang schedule sa labas ng Malacanang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na yung araw ng Lunes. Dapat sana ay pupunta itong Ifugao para sa inaugurasyon ng proyektong irigasyon, pero ipinagpaliban ang aktibidad. Pero mamayang hapon ay muling haharap ang Pangulo sa isang press conference sa Palasyo. Inaasahang magbibigay ng updates ang Presidente sa mga hakbang ng pamahalaan sa pagpapanagot sa mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Bagamat kanina ay una na nga nitong ibinalita na nasa kustodiya na ng mga otoridad ang 7 sa 16 na ipinaaresto ng Sandigan Bayan. Inaasahang tatalakayin din ito ang ipatutupad ng mga reforma sa gobyerno kabilang ang DPWH Transparency Portal. Romel? Maringlet, hindi nyo ba natanong dyan sa mga miyembro ng Malacanang Press Corps kung ano ang mangyayari just in case? Halimbawa lang na hindi matupad yung standing order ng Presidente na dapat na may makulong bago sumapit ang Pasko laban dito sa mga may kinalaman sa skandalo sa flood control projects. Marinlet? Oo, wala pa. Hindi pa naman umaabot sa gano'n. So, titingnan natin kung ano yung magiging action tungkol dyan. So in other words, wait and see attitude pa ang Malacanang. Kung sa bagay, meron pang 31 days, tama ba? Oo, 31. 31 days. Medyo mahaba-haba pa. Oo. Oo, ayan. Di ba, ang inaabangan kasi ay yung unang sinabi ng Presidente na may mga makukulong bago magpasko. At ito na nga, ayan, sinisimula na yung mga pag-aresto. Sige. Okay. Maraming salamat, Maring Leth Narciso mula sa Palasyo ng Malacanang. Balik sa Sister L. Oras muna natin, alas 8:22 ng umaga. Standby ka, Roel Saldico, at standby, Sherwin Alfaro. Ang time check na ito. Balik tayo sa inyong palatuntunan ng damdaming bayan. Sa ngalan nila kay Boss Deo Macalma, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. And of course, nakakasama nyo pa rin po sa programa, Sister L, Elaine Apit, at ito na lang kay Romel. Bago pa sa iba nating mga balita, at bago ang masalimuot na issue ng mga korupsyon, flood control, politika, mamigay muna tayo ng premyo la kay Romel. Good news muna tayo. Good news muna tayo. At dahil nga magpapasko ay kailangan nating mapasaya ang ating mga kababayan, lalo yung ating mga avid listeners. Doon wala tayong word of the day. Ayan, wala ba tayong word of the day? So dahil wala tayong word of the day, eto na. May nanalo na para sa ating, eto ang ating, paano ang pronunciation niya? Nga, paano Master Singer. Tama ba? Master Singer. Tama, yun yung word of the day natin. Pero iba spelling, iba spelling, medyo na ako dun eh. So, wag mo na i-play, Kuya Het, dahil nabanggit ko na ito ang ating word of the day ay Master Singer. At ang nanalo dyan sa may barangay Mapulang Lupa, Valenzuela City, aalamin natin yan kay Ninong Sherwin Alfaro. Sherwin, magandang umaga. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash Promo kasama ang Pride Detergent. At sino ang ating nanalo para sa ating Pasko Panalo Promo? Ninong Sherwin. Sherwin, magandang umaga. Magandang umaga Kuya Romel at Sister L. Dito tayo sa barangay Mapulang Lupa pero nakakasilaw ang araw. Napakataas at napakaganda ng liwanag ng araw ngayong umaga dito sa Valenzuela City. At syempre, swerteng-swerte itong si Mami na nakikinig dito sa radyo. Wow! Ayun ang kanyang radyo na napakalakas na napapakinggan dito sa kanilang bahay. Pangalan niyo po? Edna de la Cruz po. Si Mami Nanay Edna de la Cruz. Palagi kayo nakatsunin sa DZRH. Opo, kaya lang kanina nataranta ako eh. Ay, natataranta? Bakit? Akala ko po kasi puli.
Kala nyo mamuhuli pulis. Ikaw talaga, Sherwin. Pulis ng tao. Kanina. Okay. Pero inuhuli namin kayo dahil nakatutok kayo sa DZRH, dahil lagi kayo nakikinig sa DZRH, dapat meron kayong premyo. Salamat po. Eto, dahil nakatunig kayo sa DZRH, meron kang 1,000 pesos mula sa Pride Detergent. Ayun. Maraming salamat po sa DZRH. Ay, thank you rin Nako, po, hindi lang yan, Nanay nanay, Edna. dahil lang pag nahunahan nyo pa yung ating word of the day, mapapasa nyo rin yung DZRH mini component. Ano po ang ating word of the day? Master singer po. Ayun. Meister Singer, ang galing. Yan na, para lang sa kaalaman ng lahat, yung Meister Singer ay isang German word na ang ibig sabihin sa Ingles Master Singer. Ang Master Singer o yung itong talagang kinikilala ngayon ng mundo na Master Singer, yung Philippine Meister Singers na taga dyan sa Silang Cavite ay nanalo just recently ng gold sa Rimini International Choral Competition sa Italy. Ano pangalan, Sherwin? Philippine Meister Singer. Anong pangalan? Yun nga yung pangalan. Talaga? Philippine Meister Singer. I see. Sige. Yun yung dating bagong pangalan ng dating University of Adventist University of the Philippines Ambassadors na taga Silang Cavite. Sila yung nanalo dyan sa Italy at sila ang kaisa-isahang Filipino choir na magpa-qualify sa World Choral Championship na gagawin sa Poland sa August 2026. Grupo pala ito, Sherwin. Grupo, ano? Oo. Ayun. Grupo yan ng mga choir singer na nanalo doon sa isang prestiyosong festival sa Rimini sa Italy at ngayon sila lang ang Pilipinong choir na nakapasok doon sa prestiyosong World Choral Championship na gagawin sa Poland sa Agosto ng susunod na taon. Ano ba ang pinagkakabala ni matanong mo, ano pinagkakabala ni Nanay Edna? Dati po nagtitinda ako kaya maaga ako nagigising. Ngayon walang punan. Hindi na, natigil. Dito lang po, almusal lang. Mga almusal lang inyong tinitinda. Bili mo na yung almusal lahat, Sherwin. Pakiuwi mo na para raw maaga ninyo. makapagpahinga si Nanay Edna. Wala na punan. Wala Ay, na hindi daw na po. nagtitinda. Wala Tumigil na. Okay. Ayan. Ako dahil wala ng puhunan, pero eto meron mo na kay DZRH mini component, Ayan. DZRH t-shirt at ang siksik ligilig Ayan, kumakaw na Ayun. DZRH grocery at syempre meron ka pang napakasarap na kutkutin Sweet na corn. sweet corn mula sa Regal Regal Foods Foods. International Incorporated. Regal Foods. Maraming salamat po sa DCRH saka sa lahat po ng mga sponsor. Maraming salamat po. Thank you po, Nanay At syempre Edna. maraming salamat sa mga nais manalo ng 1,000 pesos lagi dumutong sa DZRH. Baka kayo na yung susunod dating winner sa DZRH Pasko Panalo promo. Hatid sa atin ng Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin Alfaro mula sa siyudad ng Valenzuela. Labas tayo, Sister El ng Metro Manila. Magdako Laki, nga tayo sa lalawigan ng Camarines Sur sapagkat may report ng ating kasamang si RH number 18, Roel Saldico. Yun daw po mga residente sa bayan ng Garchitorena. Ayan. Aba, nanawagan ng investigasyon matapos mawasak ng Super Typhoon Uwan ang kanilang mahabang sibol. Ay, oo. Ito Sus, yung Marioso, nakaraan na kay Romel. Naalala ko, pinuntahan din to ni Roel. Na ano to na nawala, na totally nawala. Hindi lang basta nasira, talagang nawala. Nawasak Grabe talaga naman. yung area na yun. At mukhang So ang resulta, grabing baha? Yung tubig pa pasok dun sa Ang bira, mga tao. Kaya parang ang sabi nila, kailangan ma-investigate. Okay. Yun yung panawagan ng mga tao. Of course, sila yung apektado. Of course, oo. Sige, pakinggan natin Roel Saldico sa detalye. Roel! Nanawagan ng agarang investigasyon ang ilang mga residente sa 4 na barangay sa bayan ng Garchitorena sa lalawigan ng Camarines Sur. Makikita natin ang siwol na ito na kung saan ang nagtira na lang ay itong bahaging ito na kung saan ay hanggang doon sa bahaging ito. So ito yung area natin na makikita mga kaibigan at ito naman yung na nakalagay
dito at talagang ayon sa mga residente ay substandard at sila ay nananawagan na kung sana ay hindi na maulit ito. Mahigit umano sa 500 meters ang haba ng seawall na di umano ay ayon sa mga residente, proyekto ng Port Legislative District ng Camarines Sur. Ang alam ko, galing ang budget nito galing sa kay Congressman kang Camarines Sur. Sino po yung congressman dito? Congressman Puentevilla. Ngayon, nakuha niya ito sa Congress siguro, ang budget dito. Nanawagan si Tatay Cesar Valencia na hindi na maulit ang ganitong proyekto na dapat anya ay matibay ang pagkagawa ng kanilang seawall. Ang interesado ko sa buhay ng tao. Iyon ang dapat nating bigyan ng proteksyon. Kaya ang panawagan ko, kung sakaling gawin ang seawall na ito, ayusin naman. Tapos dapat under supervision ng DPWH na may takot, taga DPWH na may takot sa Diyos. Naabutan namin si Tate Felipe na nag-aayos ng kanyang bahay. Ayon sa kanya, naayusin naman dapat anya ang seawall para sa kanilang proteksyon. Dapat kuyang girain seawall, mapagkarahay girain na tultol. Kaninong proyekto ito? Sabi ki kuwenda ini ining Puentevilla ng kontraktor. Dahil ko sa kuya nag-ayos. Okay. Ang problema sa kansiwol nito, ang palaman, bye-bye. Pansamantala na muna na kanilang natutuluyan matapos na mawasak ang seawall, mga kaibigan, dito sa naturang lugar. Kung saan ang ating mga kababayan ay nagsatsaga na muna na pansamantalang dito muna sila ay manirahan. Matapos pong mawasak ang seawall dito po sa bayan ng Garcitorena, Camarines Sur. Ayon sa website ng Sumbong Mo sa Pangulo, nagkakalaga ng 46 milyon ang pondo ang seawall na kumukonekta sa 4 na barangay ang poblasyon sa naturang bayan. Nababahala ngayon ang mga residente na sana ay hindi na maulit ang matinding hagupit ng bagyong Siowan na mawasak muli ang kanilang mga tahanan. Ayon naman kay 4th District Congressman Arnie Puentevilla, sa pamagitan ng kanyang public post sa social media Facebook page, na aminado siya na sa kanyang proyekto ang nawasak ng seawall. Nawasak sa tuya tabing seawall na po. Pero kung mayong seawall na ginibo po dyan sa barangay 1 hanggang 4, mas sigurado pong grabing danyos ang mangyayari. So bako pong pasil ang nangyari po sa Garcitorena. Pigiling tapo kung ano ang karapat-dapat na dapat gibuhon. Tamayo po kitang ibang gustong gibuhon sa Garcitorena, lalo na ang mga naka-star sa gilid po kang dagat is proteheran ang tao. Yan po ang sakuyang obligasyon. Na di ko po pwedeng pabayaan itong tulumbagyong ito kan 2020 na may po kitang gigibuhon. Ano po? Kaya lang, bako man sana po bagyong uwan ang nag-abot sa tuya. Bago po nag-abot ang bagyong uwan, kumagirumduman nito, nag-abot pa si bagyong Pipito. Pero ang seawall po sa Garcitorena nakatindog. Kaya masisiguro ko po sa indo, bako pong substandard ang paggibo kang sa tabing seawall sa Garcitorena. And ang magayon patabi ning balita, igwa po yan ning pag-aapod na warranty ang mga contractor dyan. So 5 years may warranty po yan. Kung maraot, kipuan po gibuhon. Ayon naman kay Camarines Sur Governor Elry Villafuerte na kanilang paiimbestigahan ang pagkawasak ng seawall kung saan anya ay delikado sa mga residente, lalo na ang buhay ng bawat individual. Well, unang-una nakausap ko yung ARD ng DPWH kasi yung project nila doon na wash out din, wala raw sheet pile. Sabi ko bakit kayo nagde-design ng seawall na walang sheet pile. Then yung LG raw may project dito na boulevard/seawall. So dapat imbestigahan yan. Hindi dahil sa politika para hindi yan maulit kasi dapat yan ang gagamitin protection sa tao, sa eskwelahan, sa pamilya na sila unang na-wash out. So kami naman sa parte namin gagawa kami ng solusyon dito sa Garcitorena. Meron kaming green embankment program, papatanin kami ng puno sa hilera para maging natural barrier na yan dito sa lugar na yan. Dahil yung Typhoon Pipito na wash out na yan, ngayon na wash out na naman sila. So ang permanenteng solusyon talaga na inisip namin, bibili kami ng 10 hektarya dito sa Garcitorena, ang probinsya, i-relocate na sila. So ang probinsya will magpo-provide ng lupa
hingi tayo ng tulong sa national at ibang ahensya or private na matulungan makapatayo sila ng bahay dahil palagi ng panganib ang buhay ng mga tao dito. Iginit pa ng gobernador na agad silang magkasagawa ng kakulang solusyon ang lokal na pamalang panlalawigan ng Camarines Sur at maging ang relocation site ng bawat pamilya upang hindi na maging panganib sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga residente. Mula dito sa Bicol, ito si RH18 Ruel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ruel Saldico. Grabe pala yung nangyari dyan sa Garchitorena, no? Hindi lang basta bumigay Na-wash out Nawala halos lahat yung talagang yung harang seawall, ay natanggal. Oo dapat talaga may managot sa mga ganyang pangyayari. Ipa-investigate para malaman kung ano ba talaga dahil ang sinabi naman ni Congressman Fuentavella ay yung mga previous naman na bagyo ay hindi naman yun naapektuhan. Itong uwan lang daw. So, hindi natin masabi Lakay Romel So, kailangan siguro i-double check. Yun ang pinaka-safe na gawin. Tama yung sinabi ng gobernador. Dapat yan imbestigahan. Yes. Otherwise, magiging paulit-ulit na lang yan. Sayang ang pondo ng gobyerno. Yes. Ano yung ang tumatak sa akin lang may binanggit yung mga nakapanayam ni Ruel. I-quote ko lang yung si tatay, yung nagsabi na ang problema daw doon sa seawall ay ang palaman daw ay buhangin. Ito po ay according doon sa statement ni tatay. So para doon sa mga hindi Bicolano na hindi nakakaintindi, pagka tinagalog nyo po yung statement, yung pangalawang, hindi si Tatay Cesar, yung pangalawa, hindi ko maalala yung pangalan ni tatay, yung pangalawang nagsalita. Ang dulo ng statement niya ay nabanggit niya na ang problema sa seawall na yan ay ang palaman ay buhangin. And therefore, talagang magigiba yan. Lalo na kung talagang totoo yun, sinasabi niya. Hindi, pero ayan buhay na testigo yung mga residente. Talagang hindi lang basta napinsala or na-damage. Talagang na-wash out. Mahaba pala yun. Supposed to be ang seawall, yun dapat magsisilbing depensa. Protection. Sa mga pagkakataon na malakas ang bagyo at malakas ang alon. Kasi sa ganoon, hindi pumasok yung tubig dagat doon sa mga komunidad. Ang nangyari, kabaliktaran. Kaso tingnan mo, nakakaawa yung mga bahay nila doon sa gilid ng dagat, Lakay Romel. Kasi pag pinasok yun, wala ka nang mapakinabangan doon. Minimum bigas mo doon, di mo na makakain yun, Lakay Romel. Alam mo, nakapagtataka. Although, sabihin natin na talagang pag nature talaga ang naningil, wala talaga tayo magagawa. Pero, ang dapat na maging mindset, mga nasa DPWH, alam naman nila since time immemorial na ang Pilipinas ay nasa tinatawag na typhoon belt. Bakit dapat ang disenyo dyan yung proyekto na maaring maging matatag hanggang sa pinakamalakas na bagyo na papasok sa bansa. Yung sabihin natin, signal number 5. Kung ang disenyo niya siguro signal number 5. Hindi naman masisira. Mapipinsala man. Hindi ganun kagrabe. Kasi kung yung design niya ay hindi nag-fit sa kasalukuyan, ay medyo outdated na yon at siguro kailangan nang iayusin, i-fix ulit, 'di ba? Para just in case, alam naman natin every now and then dinadaanan tayo ng bagyo pagpasok ng bare months. Ang problema, Sister Elle, may mga proyekto na signal number 2 lang, bumibigay na. What more? Kung halimbawang signal number 3, signal number 4, or signal number 5. Yung iba nga, Lakay Romel, sige, iwanan natin yung seawall, daan nga lang diba? Umulan lang konti na bakbak yung daan. Ano yun? At sana naman, ang mga pakiusap natin doon sa mga proponent ng mga ganyang proyekto, katulad ng congressman, sana naman, bantayan nyo maigi din. Yung mga proyekto na ini-sponsoran ninyo sapagkat bibiro ang pondo na inilalaan ng gobyerno. At sa DPWH at sa DPWH naman, ayusin nyo naman ang trabaho ninyo sapagkat yung pera na pinondo dyan ay galing sa buwis ng mga mamamayan. Deserve po ng Pilipinas, ng mamamayang Pilipino, ng matinong proyekto dahil dugot pawis po yung buwis na sinisingil po. Bumili ka nga lang Lakay Romel ng tissue, may tax pa. Tayo nga mga karaniwang empleyado, hindi pa tayo sumusweldo. Advance na yung pagkaltas ng tax, di ba? Automatic kasi yun, di ba? Mandatory tax yun. But anyway, Lakay Romel,
iwanan muna natin saglit itong issue ng flood control. Puntahan muna natin ang Pag-asa dahil may bulletin may bagyo po tayo, sa bagyong Verbena. Ayan, alamin natin ang latest bulletin mula kay Miss Grace Castañeda ng DOST Pag-asa. Miss Grace, good morning. Ma'am Grace, good morning. Good morning din po sa ating lahat. Sa kasalukuyan nga po, binabaybay pa rin ni Bagyong Verbena yung karagatan. Huling namataan yung sentro nito sa layong 290 kilometers east of Surigao City, Surigao del Sur. So medyo malapit na po yung sentro nito sa ating kalupaan and expect po natin ngayon pa lang yung rain bands nito is nakaka-apekto na sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. So ngayon, taglay po nito yung lakas ng hangin o 45 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 55 kilometers per hour. Pakanluran yung pagkilos nito sa bilis na 20 kilometers per hour and since ina-expect nga po natin na ito ay tatama sa ating kalupaan, meron tayong nakataas na wind signal number 1 sa southern portion ng Occidental Mindoro, southern portion ng Oriental Mindoro, Romblon, northern portion ng Palawan including Cuyo and Calamian Islands, and mainland Masbate, central and southern portions ng Eastern Samar, central and southern portions of Samar, Biliran, Leyte, southern Leyte, Cebu, Camotes Islands, Bohol, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique including Caluya Islands, Guimaras, Dinagat Islands, Surigao del Norte including Siargao and Bucas Grande Islands, northern portion ng Surigao del Sur, Agusan del Norte, northern portion ng Agusan del Sur, Camiguin, at northeastern portion ng Misamis Oriental. Ito po mga areas na nabanggit natin, makakaranas ng mga malalakas na hangin na dala ni Bagyong Verbena and posible pa rin po ito magdulot ng mga damages lalong-lalo na sa mga structures na gawa sa light materials. Kaya naman pag-iingat po para sa ating mga kababayan. Samantala sa mga pag-ulan naman po, hanggang sa malalakas yung mga pag-ulan na posible po nating maranasan sa malaking bahagi ng ating bansa, mostly dito sa may southern Luzon, Visayas at Mindanao. For today po, 100 to 200 millimeters of rainfall ang na-expect po natin during the 24-hour duration dito sa may Eastern Samar, Leyte, Biliran, Southern Leyte, Surigao del Norte, Surigao del Sur, at Dinagat Island. Samantala, 50 to 100 naman sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, Bohol, Siquijor, Northern Samar, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, Bukidnon, at sa area din po ng Camiguin. And expect po natin hanggang Wednesday magpapatuloy po yung mga pag-ulan nito. So buong bahagi po ng Visayas, maging sa Mindanao at Southern Luzon, mula po ngayong araw hanggang Wednesday, expect po natin na patuloy yung mga pag-ulan na mararanasan natin na dulot ni Bagyong Verbena. Kaya naman doble ingat, magiging alerto po para sa ating mga kababayan dahil po magiging mataas yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So reminder po, maging alerto tayo lalong-lalo ni mga kababayan natin na nakatira malapit sa ilog, sa sapa, sa mga bulubunduking lugar kung saan sila po yung pinaka-prone sa mga flash floods at landslides. And nakita nga po natin sa track nito ni Bagyong Verbena, generally west-northwestward yung pagkilos nito. Posible po yung landfall scenario natin sa northeastern Mindanao mamayang hapon, and then tatawirin nito itong area ng Visayas patungo sa may northern portion ng Palawan. So from today po yan hanggang Wednesday morning. So again po, today hanggang Wednesday, doon po yung mga pag-ulan na mararanasan natin na dulot ni Bagyong Verbena. And bukod po dito, yung shear line naman patuloy din magdudulot ng mga pag-ulan dito naman sa may bandang norte. Sa area po ng Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon, posible yung 50 to 100 millimeters of rainfall. And sa mga susunod po na araw, mas magiging madami pa yung mga pag-ulan na magiging dala po ng shear line, lalong-lalo na dito sa may silangan ng Luzon, kung saan possible po na dito din sa Metro Manila by tomorrow hanggang Wednesday maging maulan din po yung panahon natin na dala naman ng shear line. Kaya po patuloy pa rin tayo mag-antabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Grace? Yes po. Tinitingnan ko yung mapa ninyo Parang napakalawak din ng sakop nitong bagyong ito. Yes po, malawak po yung rain band po, yung mga kaulapan niya po. So ngayon po, kahit yung sentro niya is nasa karagatan pa, yung mga rain bands niya po, yung kaulapan niya is nakaka-apekto na po sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Ano ang pinakamataas na signal na maaaring itaas ng Pag-asa, Grace?
Sa ngayon po, highest possible natin is wind signal number 1. Nakita po natin during ng passage nito sa ating landmass, ma-maintain po nito yung tropical depression category. Pwede mag-slightly intensify po ito bago mag-landfall, but still within tropical depression category pa rin po yung most likely na mga nahangin po yung dala niya na in relation po sa tropical depression. But still po, kahit hindi siya ganun kalakas compare po dun sa mga bagyo na naranasan natin ng mga nakaraan, depende pa rin po sa vulnerability ng mga lugar. So, kung yung mga structures po natin is yung mga old saka yung mga gawa sa light materials, posible pa rin po ito magdulot ng minimal to minor na damages. At kailan ito inaasahang lalabas ng PAR, Grace? So nakita po natin, posible po na lumabas ito ng ating area of responsibility by Thursday morning. Okay. Maraming salamat, Miss Grace Castañeda ng BOST Pag-asa. Maraming salamat din po. At sa oras na alas 8:49 ng umaga, standby, paring Raymond Dadpaas, standby. Number 1. Balik tayo sa inyong programa, Ang Damdaming Bayan. Sa ngalan ni Boss Deo Macalma, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Kasama pa rin po, Sister Elaine Apid. At papasukin natin ang report mula sa Senado. Pondo para sa zero balance billing ng Department of Health, dinagdagan ng Senado. Aba, good news yan. Ibalita mo yan, paring Raymond Dadpaas. Paring Raymond. Paring Romel, mas maraming mga pasyente ang makikinabang sa zero balance billing program ng pamahalaan sa susunod na taon. Ito ang inilihag ni Senator Sherwin Gatchalian bilang chairman ng Senate Committee on Finance matapos dagdagan ng pondo ng zero balance billing. Sabi ni Gatchalian, dinagdagan nila ng 9.3 billion pesos ang programa mula sa original na budget na 53.3 billion sa ilalim ng National Expenditure Program o NEP ay magiging 62.6 billion pesos na ito. Pakikinabangan ito ng tinatayang nasa 18 milyong mga pasyente mula sa dating target na 16 na milyong pasyente lamang. Ang zero balance billing ay sagot ng pamahalaan ng lahat ng gastos ng mga pasyente na ia-admit sa mga basic o ward accommodations ng mga DOH hospitals. Sabi ni Gatchalian, ang dinagdag na pondo ng zero balance billing ay para sa mas malusog at mas ligtas na mga komunidad. Naglaan din ng Senado ng dagdag na 1 bilyong piso para sa zero balance billing sa mga specialty hospitals gaya ng Lung Center of the Philippines, Philippine Heart Center, National Kidney and Transplant Institute at Philippine Children's Medical Center. Ngayong umaga pa rin, Romel at Elaine, ang budget ng Department of Education o DepEd ang isasalang sa Senate plenary. Okay. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay, teka muna, parang Raymond. Yes. Marami ang nagtatanong kung kailan ang resumption ng hearing ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Wala pang schedule ngayon dahil itong linggong ito ay kailangan muna nilang tapusin ang plenary debate sa national budget. Dahil target nila dapat ay hanggang Huwebes, ngayong Huwebes na ito, ay matatapos na ang plenary debate para next week magkakaroon kaagad ng bicameral conference committee o in the soonest possible time ay matapos na lahat, then maisubmit na sa Office of the President. Sa bagay, dapat yung munang paspasan nila, paring Raymond. Sapagkat pagka hindi yan naipasa on time sa Malacanang, ay alam mo na magiging resulta. Gagamit ulit tayo ng reenacted budget sa 2026. Yan ang mangyayari, paring Romel, pero sa ngayon kasi medyo mabusisi ang pagtatrabaho nila dahil nga sa mga nabulgar na mga anomalya ay ang tinitiyak ng liderato ng Senado na kung hindi man tuluyang mawala yung mga kalokohan sa budget ay kahit paano mai-reduce ng malaki, lalong-lalo na yung mga gastusin doon sa mga budget na pinagkakakitaan lamang
nitong mga ilang mga politiko gaya ng nangyari sa mga flood control project. Okay. Mula sa Senado, balik sa inyo, paring Romel at Elaine. Maraming salamat, RH28 Lakay Raymond at pa. Samantala, Lakay Romel, punta na muna natin ang nasaan ba si Ednel? Nandiyan ba sa Krame? Punta natin si Ednel dyan sa presscon dahil nag-start na daw yung presscon. Wait lang doon. DILG presscon ito. Okay. DILG presscon na. Dyan sa Krame si RH52. Ednel Parosa, Ednel. Humarap dito sa Campo Crame sina Interior Secretary John Vic Remulla, mag-iiba pang mga opisyal mula Department of Justice, National Bureau of Investigation, DPWH at Philippine National Police para magbigay ng update hinggil dito sa pagsilbi ng arrest warrant sa 16 na katao na sangkot sa flood control scandal. Mahagunitang inilabas ng Sandigang Bayan itong arrest warrant na ugaling doon sa kasong inihabla ng Ombudsman mula naman sa referral ng Independent Commission for Infrastructure at DPWH. May kaugnayan ito sa road dike project sa Oriental Mindoro na maanomalya at aabot sa 209 o 89 million pesos mahigit. Pakinggan natin itong nagpapatuloy na press conference dito sa Campo Crame. Pakanan. We have Jean Ryan Altea E. Alorin. We have Ruben Santos or De Los Santos. We have Dominic Serrano. We have Felizardo Casuno. We have Juliet Calvo. These 6 were arrested by the members and operatives of the CIDG. The last person to be arrested was NBI Director. Sino yung na-arrest natin under Abagon, Engineer Abagon. So, in your screens are the ones arrested so far. Next screen, please. These are the persons at large believed to be abroad. Number 1, Zaldico. We do not know his exact whereabouts. Number 2, Aderma Angeli D. Alcazar. She is believed to be in New Zealand. Number 3, Cesar X. Benaventura, believed to be in New York. Number 4, Montrexis Tamayo, believed to be in Jordan. Ladies and gentlemen, save for Zaldico, the other members who are believed to be abroad have made contact with our law enforcement agencies and expected to show up at the embassy and begin immediate repatriation towards the Philippines. They have done so voluntarily and informing them of their whereabouts, and we informed them of their right to proceed immediately to the embassy as soon as possible. Ladies and gentlemen, these are the accused personalities. We have to make it clear that no matter where you are in the world, we will find you. If you are at large, we will find you. If you are hiding in the Philippines, we will find you. We have one, maybe NBI director can explain about the circumstance beyond the arrest of the personality. Engineer Dennis Abagon was arrested in Quezon City after a failed service in his known address in Cavite. He was arrested on a Sunday early morning at Sikatuna Village. Arrested with him were the stay-in helpers or a couple assisting him.
yung owner ng property? We are into investigating. Reports were made that the house where he was arrested is allegedly owned by one vice mayor of Bansud, Oriental Mindoro. We are still verifying the authenticity of this information. Ladies and gentlemen, basta po kayo ay akusahan ng ombudsman at binigay na ang information sa Sandigan Bayan at labas ng warrant of arrest, kayo po ay kailangan masaklaw na sa ilalim ng jurisdiksyon ng batas. Binabalaan po namin na lahat ng gustong tumulong, lahat ng gustong tumulong itago ang mga ito ay may kaparusahan na katumbas sa kanilang ginagawa. Our best advice to all who have warrants of outstanding warrants of arrest against them, surrender as soon as possible. Surrender to the nearest authorities. Surrender to the nearest police station. If we go on a manhunt after you, we cannot guarantee the results. For the sake of your families, for the sake of the country, surrender immediately. Thank you very much. Are there any questions? Daniel? May question and answer. Ilagan po, UNTV. Sir, itong mga akusado na ito ay saang flood control lang sila nadawit at tama po ba na dire-diretso yung investigation and meron pa tayo mga inaasahan na sa mga susunod na araw? SILG, with your permission. Unang-una po, narinig naman po natin ang Pangulo natin kaninang umaga. In-announce niya ang pagka-aresto nitong mga sangkot dito sa unang kasong final ng gobyerno laban sa mga maanumalyang flood control project. At sinabi din ng Pangulo natin, umpisa pa lang po ito. Nandito na po tayo sa punto na mananagot na po lahat ng mga dapat managot, pero umpisa pa lang po ito. Ito po ang unang-unang kaso tungkol sa flood control sa Oriental Mindoro. No? Pero marami pa pong parating na kaso, marami pa pong makakasuhan, marami pa po ang maaresto. Yan po ang pangako ng Pangulo natin. Kaya maghintay na lang po tayo, naghintay na rin naman tayo ng ilang buwan. So, tingin ko konti na lang madadagdagan pa ng madadagdagan itong mga makakasuhan at maaresto ito. Kay SLG. Sir, may madadawit po bang mga local government executives sa Oriental Mindoro tungkol dito sa flood control? That is the discretion ng ombudsman yan. So, itihin natin ng ombudsman maglabas ng report nila. Pero may iniimbestigahan? Again, ombudsman yan. Sila ang magsasabi. 2 more questions, please. Thank you, sir. Sir, good morning. Any information po regarding the whereabouts of Saldico? You said last Friday he was in Japan. Is it also true na nasa isang country siya na walang extradition treaty with the Philippines kaya hindi siya maaresto basta-basta? Kasi meron tayong kay Negros Oriental representative na huli siya agad. But why with Saldico? Why is it taking so long? We believe he's traveling with another passport. We do not know if he's using another name. So, bine-verify pa namin eh. The blue notice is out. Now that we have now that he is good, the arrest warrant, the red notice can be out and then we will further determine kung nasaan talaga siya. So, hindi po siya gumagamit ng Philippine passport. So, kahit i-cancel, Secretary? Ang hula lang namin, reportedly has another passport that he's using. Thank you, sir. One more question, please. Yes, sir. Morning, sir. Alfred Dallison, Journal Group. Sir, yung napanood kahapon na yung isang suspect, nagbabarge yung mga agents, destroying the door using a battering ram. Will it be the norm na gagamitin ng
PNP and the DILG and NBI para ma-aresto lahat ng mga suspects? Your question again, will we use the same procedure? Yes, will it be the norm? Yung ginawa ng NBI is standard operating procedure talaga yan. If they refuse to open the door, then they have, the arrest warrant gives them the power to forcibly to break open the doors. Nasa kapangyarihan ng NBI yan at ng ating law enforcement agencies. Okay, meron ba? Last one before we leave. I think 2 more questions, Sec. Okay, go ahead. Sir, last on my part, yung sa 6 po na, yung sa CIDG, were they arrested or some of them surrendered? The first one, in the name of Gerald Pakanan, surrendered, and after that surrender, one after the other, we arrested, or the PNP arrested through the CIDG 6 personalities. One more, please. Banggit ng NBI na alleged vice mayor yung may-ari ng bahay na inaresto si Director Pakanan. No. Hindi siya alleged. We have determined that he is the owner of the property. Ang didetermine namin kung ano ang nature ng kanyang stay sa lugar na yan. So, until we determine kung he was renting or he was being hidden, wala pa kaming definite statement kung anong status ng kanyang investigation. Meron pong kaso, Sec? Again, we cannot say until we determine the exact state of the arrangement kung bakit siya doon. Ano pong ginagawa ng office nyo para po matiyak na walang political intervention? Ay, wala talaga. Wala talaga. Nahuli na. So what you see is what you get. There is no political intervention here. Okay, thank you very much. Okay, thank you very much. Daniel, ang inyo po napakinggan ay ang katatapos na press conference sa loob ng Campo Crame na pinamunuan ni DILG Secretary Gilbert Remulla. Ito po ay tungkol sa mga individual na inisyuhan ng warrant of arrest kaugnay sa flood control scandal. Wait lang kay Romel. John Vic Remulla. Kasi, I stand corrected. John Vic Remulla. Yes, ayan. Iba yata yung nasa isip mong Remulla na isa. Iba pala yun. At kanya nga binanggit kanina na ilan sa mga subject ng warrant of arrest ay nakalabas na ng bansa. Yes, so alam mo, Laki Romel, yun yung inaano natin, kasi bago pa man mailabas yung warrant sa kanila ay nakaalis na sila ng Pilipinas. Parang katulad din ito ni naalala mo yung sa Pogo, si Cassie Ong. So bago pa man mailabas yung warrant sa kanya, nakalabas na siya ng Pilipinas. So in other words, atuloy siya namataan, Laki Romel, last trace sa kanya ay nasa Japan. In other words, malaki yung posibilidad na natunugan na nila yung mangyayari. Yes, oo, na baka may advance info o mga ganon. Pero ang the good thing is nakipag-ugnayan na sila sa embahada ng Pilipinas kung saan man silang bansa naroon at nagpahayag ng interes na sila ay susuko. Bago pa man maisilbi yung warrant of arrest laban sa kanila. Ang hinihintay ko, Sister El, kung saan talaga napadpad itong si dating Congressman Saldico na ito Talagang malapalos Hindi ba merong mga report na siya ay namataan sa Spain. May mga impormasyon na siya ay naroon sa Estados Unidos. Ngayon naman, nasa Japan. Para sila ni Cassie. Oo. Nasa Japan yung dalawa. Iba talaga nagagawa ng pera. Pero itong nabanggit nga ni DILG Secretary John Vic Remulla na parang sa tingin nila ay gumagamit ng ibang pangalan. Kaya sa pasaporte. Sa pasaporte. Kaya parang medyo nagkakaroon tayo ng problema sa pagtitrace, Laki Romel, dahil ang hinala nila ay gumagamit ng ibang pangalan. And therefore, hindi kahit pa kansilahin o hindi, yung kanyang original na pasaporte, yung siya talaga ang gumagamit, parang null and void. Kasi paano mong kakansilahin, hindi naman yun ang gamit niya. Iba yung pangalan niya. Iba yung pangalan niya. So parang ang hirap nun, Laki Romel. Ang galing rin ng advisor niya, no? Pero ano kayang yung legal na remedyo na pwedeng magawa natin para, of course, maibalik siya dito sa Pilipinas at mapanagot at
para yung kanya mga sinabi na statement la kay Romel ay mapanumpaan niya at mapatunayan niya talaga yung mga statement niya na totoo ang sinasabi niya. Okay, teka, meron muna tayong flash report muna tayo. Flash report. Flash report. Flash report. Eto na la kay Romel, 8 na ang hawak. Kanina, ilan nga yung hawak nila? 6 lang. Ngayon, dagdagan na ang hawak na nasa kustodiya ng, sino bang may hawak sa kanila? PNP ba doon ang may hawak? Or NBI. Or NBI. Paki-complete please. Alamin muna natin ang detalye sino may hawak dito sa mga involved na ito na of course hawak ng NBI pala la kay Romel. Alamin natin detalye mula kay RH52 Edniel Parosa. Edniel, good morning. Kanina inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos sa 7 arestado, isa lang yung hawak na NBI. 6 ang hawak ng CIDG. Sana malinaw yun. Okay. Ngayon ay inulat ni Interior Secretary John Vic Rebulla na may pang-8 pa na arrested itong authorities. Kung tama yung pagkakarinig natin dito, ay NBI ulit ang main custody dito. So pangalawa na sa National Bureau of Investigation, pagkumpirma ni Attorney Lito Magno. Siya ay si, kung pwede pangalanan, si accountant ito ng DPWH Region 4B, Lerma Caico. Pinakita na rin naman ng Interior Secretary yung mga pangalan, hindi lamang ng mga akusado, kundi yung 8 arestado dito sa pulong balitaan sa Campo Crame. Sa nabanggit na arrested, ulitin lang natin, ang 7 dyan ay in custody ng 6 dyan ay in custody ng CIDG, makaraang sumuko, habang yung 2 ay nakuha ng NBI. Pero maliban dito sa pagtaas bilang yung mga nagsisilbihan ng arrest warrant, kaugnay pa rin ng flood control scandal, Romel at Sister L, binalita ngayong umaga ni Secretary John Vic Remulla at ni Attorney Lito Magno ng NBI na itong bahay kung saan nadakip itong DPWH engineer ng Mimaropa, kahapon yan, ay pag-aari ng isang vice mayor sa Oriental Mindoro. Kung maalala, itong pinakaunang na aresto sa bahagi ng NBI ay nauhuli dito sa Miskatuna Village sa Quezon City at may mga impormasyon ng politiko yung may-ari ng naturang property dito sa QC. Ngayon ay sinabi ni Secretary John Vic na they are very certain na itong property na ito ay nakapangalan sa isang vice alcalde sa isang bayan sa Oriental Mindoro. Pero yung pinaka-koneksyon at istorya kung paano nasa loob nagkakanlong itong nabanggit na isa doon sa 16 na aresto ay patuloy pang inaalam ng ating authorities. Mabilis lamang na nagsalita rito yung mga opisyales, Sister L at Lakay Romel. At mabilis ding lumisan dahil may mga iba pang kaganapan na I understand meron pang ibang activities dito sa may bahagi naman ng Quezon City sa Sandigan Bayan. At hindi na rin tumanggap ng further elaboration pa at questions maliban doon sa mga establishing story na atin na rin namang alam o batid dahil nga doon sa announcement kaninang umaga ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung malala natin mga kababayan, itong arrest warrant na ito laban sa ilang DPWH officials at SunWest Corporation officials ay inisyo ng Sandigan Bayan sa pamamagitan ng kasong inihain ng Ombudsman at in-repair ng Independent Commission for Infrastructure at kasalukuyang liderato ng DPWH. May kaugnayan ito sa road type project sa Nauan, Oriental Mindoro, na maanomalya sa kabilang ng pondo nito na 289 billion pesos na mahigit. Walang inirekomendang piyansa rito ang Ombudsman at Sandigan Bayan na naglabas nitong arrest warrant. At malalaman natin kung anong mangyayari sapagkat lahat ng at-large, bilangin ko lang, yung remaining at-large na 6, Romel at Sister L, yung iba sa kanila ay mayroon ng surrender fee years sabi ng Presidente Bongbong Marcos. Habang yung lahat ng identified na nasa ibang bansa, kasama na si former Congressman Saldico, ay mukhang hihinga na nila ng saklolo sa Interpol para makuha itong mga opisyal.
Pangatlong major point na binanggit dito, una yung pagdami ng manaresto, pangalawa itong bahay kung saan nakuha yung isang opisyal dito sa Katuna Village QC na pag-aari pala ng politiko. Pangatlong major point na binanggit ni Secretary Remulla, Lakay Romel at Mr. L. Ito pa lang si Congressman Saldico, palibhas ay palipat-lipat ng bansa na nililipadan. At kanilang hinala ay hindi lang Philippine passport yung gamit ng former congressman. Yun yung dahilan kung bakit haralin nila ng panibagong method or strategy para makuha ang dating kongresista sapagkat kahit kansilahin yung kanyang Philippine passport, Lakay Romel at Sister L, ay may possibility pa rin siyang makapag-travel gamit ang isang passport na hindi na binanggit kung anong saang bansa o saang citizenship. So yan ang latest. So technically, Edniel, lahat ng lahat ng subject ng warrant of arrest ay all accounted for. Oo, parang gano'n ang lumalabas dahil even yung mga nasa ibang bansa except kay Congressman Saldico, Lakay Romel, ay tukoy ng authorities natin kung nasaan silang bansa. Itlinas kanina sa screen yung mga bansa at maging yung yung mga kuilan sa kanila yung nagpahayag ng surrender feeler. Sabi ni Presidente Bongbong Marcos kanina, 2 ang mayroon. At lahat ng yun ay accounted for ng ating authorities. Maliban nga alam doon sa exact location ni Saldico na again ay hinihinalang gumagamit ng ibang pasaporte. Maliban dito sa Philippine government passport na kahit kansilahin ay hindi magiging aberya para doon sa kongresista. Bagay na dinidiscard na ngayon ang ating authorities. Maraming salamat, Edniel. Yan ang latest mula rito sa Campo Crame. Ako si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakikita ko, maraming salamat Edniel Parrosa ha. Nararamdaman ko, Sister L, ano yun, magkakatotoo yung binabanggit ng Presidente. Oo, kasi na bago sumapit ang Pasko ay mayroong makukulong. At hindi magiging merry, hindi magiging masaya ang Christmas. Pero alam mo, Lakay Romel, bagamat alam natin firm talaga itong sabi ng Pangulo na dapat may makulong, dapat may managot. Pero sana ang sigaw ng taong bayan, Lakay Romel, wag naman sanang puro dilis. Yung big fish sana. Yung mga malalaking isda naman sana. Masampulan natin. At yung, nasa ganun kahit papaano bumalik-balik ang or madagdagan or kung di mabawasan kahit papaano umangat-angat ang kredibilidad ng Presidente. Yes, alam mo Lakay Romel, katulad ng panayam natin sa grupo ng mga negosyante nung nakaraang linggo, ang sabi nila ay siguro, sabi nila kulang pa para sa kanila kung sabihin mong may makulong na ganitong klase, itong involved na tao. Sabi nila hindi naman dun yun parang dapat kung sino yung managot at maibalik yung tiwala ng publiko, lalo na Lakay Romel, apektado na yung ilang mga investor na nagda-divert na sa ibang bansa. Pupunta na lang ng Vietnam, pupunta ng Taiwan, doon na lang sila imbis na sa Pilipinas dahil nga sa nangyayari sa Pilipinas. Mamaya babalikan natin yung topic na yan at standby ka muna, Val Gonzales sa Sandigan Bayan. Oras muna natin 21 minutos makalipas ang alas 9 ng umaga. Balik tayo sa inyong programa ang Damdaming Bayan. Minus muna si Boss Deo Macalma at pansamantala ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At ito po si Sister L. Elaine Apit. Alam, speaking of Lakay Mayor Deo Macalma, nanonood pala yung isa sa kanyang mga kabrad. Itago natin sa, alam ko ano to retired na ba to? Mason. Hindi, Lakay Romel. Army yata to. Hindi ko sure. Class matanda na to. 1982 ba sila? Hindi ko alam. Sandigan class. Hi kay Sir Alex Go. Ayan, hindi siya Go Go lang. Ayan. Hi Sir Alex, good morning. Maligayang pakikinig din kay Bobby Bernardino. Lakay, mula sa Pirana, Albania. Layo Albania. At binabati rin niya si Bernardino. Nakikinig pala sila mula sa Albania. Sa YouTube yan for umaga sure. Sa inyo. At maligayang panonood din
kay Rick Reyes. Ito yung kasama natin dati sa Hanap Buhay. Na ngayon ay mayamang-mayaman na. Wow, super luwag-luwag na. Nasa Florida, Jacksonville, USA. At kanyang binabati ang kanyang kaisa-isang misis. Dapat talaga kaisa-isa. Ikaw talaga, Rick Reyes, ha? Dapat isa lang. Kanyang binabati si Mrs. Marlene Reyes at ang kanilang anak na si Precious Reyes. Good morning, Rick Reyes from Florida, Jacksonville, USA. Ba't gano'n ng mga mister? Laging sinasabi, yan ang my one and only wife. Kasi daw yung iba daw mayroong chiching. Kasi pagka may number one, may number 2. Ay, biro lang Rick Reyes, ha? Hindi yun pwede. Bawal po yung ganoon. Dapat, isa lang. Tsaka kung kayo po ay hindi committed, wag na lang. Charot lang. May hugo. Sige, labas tayo ng ating impilan. Mga naaresto kaugnay sa flood control mess, dadalhin sa Sandigan Bayan ngayong araw at naroon nating kasamang si Val Gonzales. Val, good morning. Yes, Romel at Sister El. Maaga pa lamang kanina ay handa na itong mga security personnel ng Sandigan Bayan para tanggapin itong 8 na naaresto o sumuko sa mga law enforcement agencies, particular na ang CIDG o PNP CIDG at maging nitong National Bureau of Investigation. Nagdagdag na, Romel at Sister L, ng pwersa itong Sandigan Bayan para maging maayos ang pagdating dito ng mga individual na sangkot sa manumalyang flood control project. Nakamonitor din ang Sandigan Bayan sa nangyayaring press conference yan ng CIDG at maging ng NBI yan sa Campo Crame. At ito yung magiging hudyat sa kanila kapag natapos na yung press conference ni DILG Secretary John Vic Remulla at ng PNP at maging ng NBI. Ayun ang senyales para maganda na rin sila dun sa pagdating ng mga 8 na sinasangkot na aresto. Mga sinasangkot sa manumalyang flood control projects. Patay kasi dun sa sinusunod na korte, maging sa lower court, Sister El at Romel, ang court origin ang siyang tatanggap dun sa mga naaresto, ibibigay sa kanila. At ito namang korte, sa particular na kaso na ito, ay ang Sandigan Bayan, ang siya namang magsasagawa ng proseso, yung booking procedure. At dito inaasahang magpipiano at inaasahang magsasagawa rin ng sariling mugshot ang Sandigan Bayan para dun sa mga naarestong ito. At outright, ang base dun sa sinusunod ng korte, outright ay makapaglalabas na ang Sandigan Bayan ng desisyon kung saang jail facility o kung saang kulungan dadalhin o ikukulong itong mga naarestong ito. Pero kung titingnan natin, Romel at Sister El, patay dun sa una ng mga preparasyon ng Bureau of Jail Management and Penology at ng Department of the Interior and Local Government, ay mukhang dito sa New Quezon City Jail dalhin itong 8 mga na-aresto na ito. At kanina kausap na rin natin ang tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology, itong si Superintendent J. Rex Bustanera, at kanyang binabanggit na anytime ay handa na rin nilang tanggapin itong mga makukulong na ito. Unang 8 mga na-aresto doon sa dami ng mga dapat ay ma-aresto na mga sangkot sa manumalyang flood control project. Sa ngayon ay wala pang indikasyon na nandito na sa bisinidad ng Sandigan Bayan itong mga individual na ito na una nang sumuko at unang na-aresto ng mga law enforcement agencies. So ako'y nakantabay pa rin na Sister El at Romel dito sa pagdating dito ng mga taong sangkot, mga opisyal ng Region 4B na sangkot sa manumalyang flood control project. Okay. Yan pa rin ang pinaka latest mula rito sa Sandigan Bayan. Ako si Val Gonzales, Pizarray, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.
Maraming salamat, RH5 Val Gonzales. Samantala, punta naman natin ang report ni Manang Milky. Ay, wala pa ba si Manang Milky? Andyan yata sa'yo, Laki Romel, si Manang Milky, ano? Punta muna tayo kay Manang Milky sa Kamara de Representantes. Pagdulog ng ICI at DPWH sa Ombudsman, nirerespeto ng Kamara pero pahiwatig na house arrest ng kampo ni dating Congressman Ko dapat tutulan. Manang Milky, Rigunan sa detalye. Manang Milky. Romel at Sister L, iginagalang ng Kamarang Hakbang ng Independent Commission for Infrastructure at Department of Public Works and Highways na dumulog sa Office of the Ombudsman para magsampana ng kaso sa flood control projects. Ay kay House Speaker Faustino D. III, simula pa lamang malinaw ang posisyon ng Kamara na igalang ang ICI at bigyan ng pagkakataon na gampanan ng kanilang mandato. Sabi ni D, ito ang dahilan kaya sinuspindi ng House Infocom ang investigasyon para bigyang daan ng hearing ng ICI. Muling inulit ni D ang apela kay resign ako Bicol Party List Representative Elizalde Co na sumuko na at harapin ang mga alegasyon laban sa kanya. Samantalang hindi dapat payagan ang pinalulutang ng kampo ni Ko na house arrest sakaling bumalik ito sa bansa. Ayon kay Representative Toby Tiangco ng Navotas, non-bailable offense ang plunder at hindi ito pinapayagan sa batas. Daksyon to ni Tiangco sa pahiwatig ng abogado ni Ko na si Attorney Roy Rundain na dapat hilingin nila ang house arrest o piyansa sakaling bumalik ng Pilipinas ang dating kongresista. Katwiran ni Tiangco, kapag barya ang ninakaw ng ordinaryong tao, diretso agad sa kulungan. Pero kapag bilyong-bilyong piso ang pinag-uusapan, biglang magre-request ng house arrest. Dagdag pa ni Tiangco, kung ang ordinaryong Pilipino ay walang lusot sa kaso, bakit sa plunder may special request? Ako si Milky Rigunan nagunat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH12, Milky Rigunan. Samantala, puntahan naman natin ang update mula sa NBI. Kung matatandaan po ninyo si Orly Gutesa, yung unang nagtestimonya dyan sa Senate Blue Ribbon hearing. Retired Marine Sergeant. Si Sergeant Gutesa. Siya daw ay ang NBI, just in case, ay bukas daw ang NBI. Para sa kanya kung gusto niyang magtestigo or ano, basta magpakita siya kasi nawawala siya ngayon, Laki Romel. Binabanggit ni dating Congressman Mike Defensor na mistulang tumata yung handler ni Sergeant Gutesa. Siya daw ay nasa custody ng kanyang mother unit sa Philippine Navy pero yan ay tinatanggi ng Philippine Navy. Wala daw, Laki Romel So alamin natin ang detalye niya pero hindi pa kasi makumpirma yun dahil hindi pa rin siya nagpapakita up until now. Bilang background, Sister El, si dating Master Sergeant Gutesa, siya po yung testigo ni Senador Marcoleta. Yes, na iniharap sa Blue Ribbon hearing at una siyang lumapit dito kay former Congressman Mike Defensor. At si former Congressman Mike Defensor, for the context lang po ito, siya naman yung lumapit kay Senator Marcoleta na para nga ipresenta na naging issue ay yung kanyang affidavit na kaduda-duda daw. Sabi ni Senador Ping Lacson. Dahil yung tawag doon, yung notaryo. So yun ang nako-question, yung notaryo. Pero after po niya humarap sa Senado at ikinanta ang mga malalaking pangalan, katulad po ni former House Speaker Romualdez at ni Saldico, ay hindi na po siya nagpakita pa ulit. Ang pinakatumatak sa isip ng ating mga kababayan, yung kanyang pagbubulgar ng male-maletang pera. Yung Rimowa. Kaya naging sikat yung Rimowa. Alam mo, free advertisement yung Rimowa. Yung mamahalin na maleta na binabanggit niya. At ang tawag nila doon ay basura. Yes. At alamin natin dahil may statement naman ng NBI, just in case, baka magpakita na si retired Master Sergeant Gutesa. Once and for all, malaman ng tao kung ano talagang totoo. Yes. Alamin natin ang report, RH15. Giselle Ricafort. Giselle, good morning. Good morning, Lakay Romel, Sister El. Bukas tanggapan ng National Bureau of Investigation para sa Senate witness na si Orly Gutesa. Sa gitna pa rin ng investigasyon sa anomalya sa mga proyekto sa flood control. Ayon kay NBIO, si Director Atty. Lito Magno, tatanggapin nila si Gutesa kung nais itong makipag-ugnayan sa kagawaran. Kumikilos na anya yung Bureau na maaaring mag-issue ng subpoena kung nais itong magbigay ng salaysay
Sabi pa ni Magno, naglaho kasi na parang bula ang former Marine at hindi rin siya sumipot sa takdasa ng pulong ito kasama ang Justice Department. Matatandaang sa expose nga ng nagpakilalang security consultant resigned Congressman Saldico, nagdala umano siya ng 46 na maleta ng basura o ng pera, tinako at dating House Speaker Martin Romualdez na una naman na nilang pinabulaanan. Kabilang yung testimonya ni Gutesa sa mga pinagbatayan ng Independent Commission for Infrastructure at ng DPWH sa rekomendasyong kasuhan ng plunder, graft at ng indirect bribery, tinako at dating Speaker Romualdez. Ito si Giselle Ricoport para sa Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricoport. Standby ka muna, Boy Gonzales. Ang oras natin, alas 9:37 ng umaga. Balik tayo sa inyong programa Ang Damdaming Bayan. Meron tayong tatanggaping report, Sister L. Puntahan muna natin ang report ni RH29 Boy Gonzales dahil ang BOC na iya nasabat ang shipment na maling diniklara 8 lalagyan daw ng buhay na millipedes ba to? Millipedes o millipedis? Millipedes? Ano to, boy? Hindi ko to alam Sorry ha. Millipedes. Ano shipment dyan, nakumpiska daw ito mukhang to, Laki Romel, hayop. Oo. Hindi ko, baka wild to Oo. Alamin natin ang detalye mula kay RH. Mali yung pagkakadeklara. Endangered species mukhang endangered species to na maling idineklara. At ano kaya ang idineklara? Alamin natin RH29 Boy Gonzales, boy. Boy, magandang umaga. Parang millipedis. O yung ang tawag dyan sa insektong yan ay maraming paa. Ano yan? Boy? Hindi. Iba yan. Iba? Ay. Parang alupihan ng itsura, di ba? Pero iba nga siya. Iba siya. Iba. Ibang saka ito malaki costume yan. Sinerge ko yan sa Gagel, iba yung niya. Basta maraming pa. Maraming pa. Sige. Saan galing yan, boy? Galing to sa nasabat nga ng Bureau of Customs, Aquino International Airport ang isang outbound shipment na misdeclare at naglalaman ng 8 lalagyan ng buhay na millipede sa isang bodega sa lungsod ng Pasay. Ayon sa BOC, ang padala na patungo sana sa United Kingdom ay tineklarang bilang assorted ng consumer goods gaya ng powder juice, face mask at iba pa. Gayun man ang isailalim sa X-ray inspection project ang regular dahil sa scam. Init na nag-result sa pagkakasabat ng kargamento. Agad na order ng BOC ang mga nasabat na wildlife specimen sa DNR para sa tamang paghawak ng at disposisyon. Saklaw ng insidente ang paglabag, luwabag ang consignee o yung nag-import sa Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act, particular sa Section 1400 o Business Declaration at Section 1401 unlawful importation exportation. Sinabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang pagiging alerto ng tauhan, binigyan din na nakakayahan ng Bureau na matukoy ang mga tangkang maling deklarasyon, lalo na sa mga wildlife shipment. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Boy, isang tanong lang ano ang value niyang insekto na yan? Yan ba ay aphrodisiac? Alam ko naman, pagka yung mga ganyang aphrodisiac, eksperto ka. Kasama ba yan, Boy, sa mga aphrodisiac? Ano yan di ba, yung iba, ang pagkakaalam niyan ay, ang tawag ay alupihan. Pero hindi naman daw. Hindi naman daw. Parang angkan siya ng ganyan maraming paa na insekto. Kaya yan yung, tinanong ko yan, kasi ngayon ko lang nakita yan Kaya nga alupihan Saan ba ginagamit yan, Boy? Yan ba hinahalo sa pagkain, Boy? Hindi ko alam at kung inahalo yan at kung anong klaseng insekto yan. Ngayon ko lang nakita yan. Oo nga Nagulat nga ako Tapos sabi ko, tinignan ko sa sinerge ko kung ano
basta banggit lang daw niya na yung maraming paa na parang alupihan. Okay. Sige, Boy. Maraming salamat. Boy Gonzales mula sa Maynila. Boy. Oh, naputol na. Pero nag-message si Ma'am Ellen Pulido. Ang tawag daw niyan sa Tagalog ay sing-sing pare. Sing-sing pare? Oo, yung tawag dun sa Tagalog. Alam ko yung sing-sing pare, maliliit yun eh. Pero halos ganun ang itsura. Parang ganun. Actually, eto, sinisearch ko siya kay Romel. Parang ano siya, group of arthropods na di ko din maano eh. Pero parang ano siya doon, kasama siya sa species na mga ganon. Ayun. At yan, ano daw yan, hindi naman daw yan dangerous sa tao at hindi din venomous pagka kinagat ka. Pero ang ibang mga species daw niyan ay mayroong toxic fluid from glands o side ng kanila, parang defense mechanism nila. Oo. So yun ang kanilang at nagkokosto ng temporary skin irritation katulad ng pangangate, pamumula, pamamaga at yung burning sensation daw. Ang sabi naman nitong si Het Del Moro, yan yata yung pinakakain sa tarantula at scorpion. Ang dami na nating Oo nga eh. Pero iba kasi yun eh. Iba yung itsura niya eh. Hindi yun yung kapag na ginalaw mo, umiikot na pusa. Yun yung yata sinasabi ni Ma'am Ellen. Ito yung parang feeling ko pagka naapakan mo, namumula yung talampakan. Maraming ito sa probinsya eh. Na pagka naapakan mo, parang nasusunog yung paa mo. Hindi ko lang sure. Pero anyway, hindi basta natin... sabi ni, ang sabi ni Tata Mon Samson ng Manila Bulletin, kape-kape. Kape-kape at yung binabanggit natin parang alupihan. At ang sabi naman ni Anthony Altejos, magandang umaga raw sa iyo, Elaine. Manatili kang maganda at hindi lang maganda, kaakit-akit. Just ikaw mabalos. talaga, Maraming salamat. Anthony Altejos, Yan ba, biro o nagsasabi ka ng totoo? Totoo naman. Wala ba tayo dyan? Wala ba tayo dyan? Tata Mon Samson, ng Manila Bulletin. Samantala kay Romel, at mamaya, babalikan na, may commercial break pa ba kami, Kuya Heto? Kailangan pala natin maghanap buhay ulit muna, kay Romel. Meron tayong 10 minuto na lamang bago sumapit ang 10:00 ng umaga. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado.
Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Meron pa tayong 5 minuto bago sumapit ang 10:00 ng umaga. Ngayon ay araw ng Lunes, ika-24 po tayo sa buwan ng Nobyembre. At happy birthday sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayong araw. Pero Laki Romel, meron muna tayong correct lang na report. Kanina yung nabanggit natin na actually pinapakorek din ng ating reporter na si Edniel dahil yung nabanggit niya kanina na nasa kustodiya na ng NBI ay 2. Ito po yung sangkot doon sa flood control anomaly na naaresto na po. As of now, ang hawak pala ng NBI ay isa pa rin. At ang yung remaining po na 7 ay hawak ng PNP CIDG. Ayan, malino na yan. At ang naaresto po na as of now ay hawak ng PNP ay itong si Gerald Pacanan. Siya kay Romel, yung DPWH Regional Director ng ano nga to si Director Pacanan, Laki Romel? Di ba sa Mimaropa yan? Iba pa ito yung kanina si Abagon, siya yun yung sa Mimaropa. And ito na isa pang taga DPWH Bureau of Maintenance Director naman si Jean Ryan Altea, hawak din to ng PNP. Pinangalanan naman na sila lahat Laki Romel, and even yung mukha nila ay finlash na kanina sa press con ng DILG. At ang hawak lang pala ng NBI Laki Romel, yung kakaaresto lang recently kahapon si Dennis Abagon. So siya yung hawak ng NBI as of now. At yung ilan sa mga target ng warrant of arrest na nasa abroad or nasa labas ng Pilipinas ay nagpahayag na or nakipag-ugnayan na sa pinakamalapit na embahada ng bansa para tugunin yung mandamiento de arresto na in-issue laban sa kanila. At inihahanda na ang kanilang pagbabalik dito sa Pilipinas para harapin ang kanilang kinakaharap na kaso. Yes, so kasi yung iba parang actually dapat nga daw sumuko na lang kayo. Matindi yung yung warning ni DILG Secretary Remulla. Yes, mas mainam na sumuko pa kayo or mangyari pa yung hindi inaasahan. Alam niyo na po kung ano yung binabanggit namin.
Kasi 'di ba, sabi nga nila, flight is a sign of guilt. Guilt. Kung kayo ay Tama. lumalis ng bansa, tumakas, para nyo na ring inamin na guilty kayo. At kung kayo po ay arestuhin at nagkaroon halimbawa ng resistance, wala po tayong magagawa. May option ang mga otoridad na idepensa rin naman yung kanilang sarili. Oo. Ayan. At pero sana naman hindi mauwi Sana, sa hindi naman tong sa mga ganong sitwasyon. Yes, at mas mainam nga na yung iba na nagdadalawang isip pa na sumuko, mas mainam na magpadala na kayo ng surrender feeler. Yes. I'm sure naman meron kayong mga sari-sariling abogado na magtatanggol sa inyong panig. At pwede nyo pag-consult kung ano ang legal remedies na pwede nyo gawin. At alam mo lang kay Romel, ang isa pa pala sa highlight nung kanina ay yung pinagtataguan nitong engineer, DPWH engineer na sangkot sa flood control mess, yung kahuhuli lang. Pag-aari ng Vice Mayor sa Oriental, Mindoro. Ayon yan kay NBI Director Attorney Lito Magno. So, ang in-expect natin, syempre, pagpapaliwanagan din. Yes, of course. Bakit nandoon sa bahay niya? Ng Oriental Mindoro. Yes, oo. Ayan. At kung gaano nakatagal dun sa bahay niya. Na nagtatago. Lalo na kung siya ay naroon na sa bahay bago pa i-issue ang warrant of arrest. Okay. So, yan ang mga aabangan natin dahil may mga pangalan na lumalabas pa additional. Yung iba ay parang kasabwat na lumalabas po. Pero alamin natin sa mga susunod na araw kung ano po ang development niya. At ang pinaka-importante, lahat ng mga target ng warrant of arrest ay all accounted for. Yes. Ibig sabihin, natukoy nila kung saan ang kanilang lokasyon. Yes, ayan. At alas 10 na pala, kay Romel. Ayan. At dyan nagtatapos ang isa na namang edisyon ng inyong programang Damdaming Bayan na sa ngalan nila kay Deo Macalma. Ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At ito naman po si Sister L. Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. At susunod na programa ni Miss May, Binauhan. Oras natin, eksakto yung punto, alas 10 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort.